Ito siguro ay napapanahon o kailangan na talaga para maproteksyonan yung mga pangkaraniwang mamamayan na maaaring apektado ng kanilang buhay dahil sila ay hindi na makaiwas sa kung anong mga dahilan. Ang tinutukoy ko po ay itong e-sabong o iba pang mga gambling sa ating bansa. Meron na pong dalawa na mga senador ang gumagalaw para dito sa papasok na 20 Congress proposed bill na ipagbawal total bana ang e-sabong. Pinangunahan po ito ni Senador Mig Zubiri at yan din ang paniniwala ni Sherwin Gatchalian. Dalawang senador ang mayroong idea na ang sabong ang pinag-umpisahan pala ng karahasan, dapat ipatigil ito. Sa kasalukuyan po kasi legal ang e-sabong kasi merong batas. Dahil dyan, kailangan baguhin at ang kapalit na batas na gusto ni Senador Zubiri, total ban, pangkalahatang ipagbawal ang online gaming o online sabong o lahat ng sugal na online tumatakbo. Kasi nga po ang dahilan, mga minor de edad, mga mahihirap na Pilipinong nalululong, nasusubo sa gambling online. Kaya pati yung kailang pagkain, pambili ng gamot at iba pa, nasusugal. Nagiging dahilan din ang away ng pamilya. Kasi basic po yan. Yan po yung nangyayari talaga. Hindi lahat ng membro ng pamilya sa isang pamilya sang-ayon sa sugal. Kaya pag yung padre de pamilya o kung sino man sa kailang membro ng pamilya ang nasubo sa illegal gambling online, nauubos ang kabuhayan, pinag-aawayan ng pamilya. Nauubos din ang panahon sa pagtatrabaho at ibang hanap buhay, puro na lang gambling. Yan po ang masamang epekto. Sa isang banda, naintindihan natin at siguro naintindihan din po ng mga senador na kumikita ang gobyerno sa mga ganitong klaseng business. Pero huwag nang sanang mangibabaw ang pera at kita ng gobyerno. Dapat yung proteksyon sa mga maliliit, sa mga nasusubo, na mga mahirap na Pilipino dahil sa sugal. Sa malaking tao, maraming pera, okay lang siguro magsugal sila. Pero karamihan po sa mga nagsusugal ay talaga hong marginalized sector, civil society, na ang pag-asa nila sa sugal na lang sila mabubuhay at kikita pero nakakamali. Madalas po napapahama. Madalas lalong natatalo, lalong nasisira ang buhay. Kasi yung pagkain, pambili ng gamot, panggamit ng pamilya, nasusugal pa. Eh wala naman pong record na ang nagsusugal o involved sa gambling ay tumalo sa kapitalista, tumalo sa operator, tumalo sa malalaking negosyante. Walang ganun. Kadalasan talo. Kung nanalo ka minsan, mas madalas talo. Kaya nauubos ang kabuhayan, nabebenta ang ari-arian, nabebenta at kung ano-ano pa. Iyan ang masamang epekto. Kaya sa isang banda, hindi po masama na ngayon ipag-usapan na ang total ban, pagbabawal ng online gambling. Yun naman po mahilig sa sugal na ang kailang paniwala, yun ang kailang pag-asa, yun ang kailang kabuhayan, doon sila kumikita. Aba, yan po'y temporary lang. Ang ating pong isipin ay yung kinabukasan ng mga kabataan na pwedeng ma-involve sa illegal gambling o online gambling, delikado po yan. At totoo po yan, wala po talagang nananalo sa sugal. Wala po talaga. Hindi po totoo na kapag ikay may pera, kuwari meron ka 1,000, o tapos ipang susugal mo, tapos ang isipin mo mananalo ka. Hindi totoo yan. Ako, napakadalang po na mangyari na yung 1,000 mo ay talagang mananalo. Meron sigurong tao na swerte. Pero yun nga po, tama, kung sa 1,000,000 isa o dalawa lang ang sinuswerte sa sugal. Ang sugal po ay wala talagang naidudulot na mabuti sa buhay ng ating mga kababayan.
Kaya po ako'y pabor na ito po ay tuluyan ng wakasan yung mga online games, yung mga scatter na yan. Nabalitaan niyo ba yung isang lalaki na nagnakaw ng tip box? Nabalitaan niyo yon? Nagnakaw ng tip box at pagkatapos noon, pinansugal niya. Dahil wala daw pong pambili ng diaper at gatas yung anak. Imagine mo yon, nagnakaw ka para may pangsugal ka, para meron kang pambili ng diaper at gatas ng anak mo. Abay parang mas masarap pang pakinggan, isang ama nagnakaw ng tip box para ipambili ng gatas at diaper ng anak. Baka mapatawad ka pa nung ninakawan mo baka maisip pa nung ninakawan mo. Nako, siguro sa sobrang hirap ng buhay, talagang walang-wala na maisip na paraan. Walang tumutulong, kaya siguro ganun ang ginawa, nagnakaw na lang. Pero yung nagnakaw ka para ipangsugal dahil wala kang pambili ng diaper at gatas ng anak mo, anong kapu? Anak ka ng pu. biglang mo may maririnig kang musika na anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Kabuisit lang no? Diba? Yan nga po yung napakadelikado na ginawa ni Digong. Kidding aside, yan po talaga ang masamang epekto ng ginawa ni Digong noon po siya ang presidente. Dahil nga po, sa halip na makaisip ang ating Pangulo noon na si Digong ng mabuting paraan para maihahon sa kahirapan ng mga Pilipino, para makatulong sa kabuhayan ng mga Pilipino, ang naisip ni Digong, gawing legal ang illegal. At ang masaklap pa nito, ang hiningan niya ng tulong, gambling lord. Gambling lord po. Alam niyo kung sino? Si Atong Ang. Bago siya lumipad papuntang India noong Miyerkules, sinabi ni Pangulong Duterte na hiniling niya sa negosyante at gaming consultant na si Charlie Atong Ang na tulungan ng gobyerno na sugpuin ang illegal gambling sa bansa. At kaugnay niyan, makakausap natin ngayong umaga si Ginoong Ang. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga naman, Awi, Kara. Okay, special mention kayo ni Pangulong Duterte sa kanyang speech bago umalis. Sinabi niya doon na sinabi raw niya sa inyo, Atong, ikaw ang #1 na gambler dito sa Davao. Hawak mo lahat. Huwag tayo magbulahan. No? Ano reaction niyo doon? He was recalling a conversation some time ago. Yeah. Okay, explain ko na rin itong kung paano kami nagkakilala ng presidente. Hindi naman kami very close sa presidente para magkaganon. Kasi ang nangyari kasi nung kung matatandaan ko noon, nagkita lang kami ng presidente. Noong panahon ni Presidente Estrada, before, kasi noong 90s, nagsasabong na ako dyan. So siguro, nababalitaan ni presidente na kung ano, yung mga kaibigan niya kasi, mga kaibigan ko rin. Ngayon, nung maging presidente, nung manalo siya, na hindi, sometimes May 2016, tumawag sa akin tumawag sa isang kaibigan ko, si Secretary Bongo, ang sabi, kausapin daw ako. Nakausap ako. O sabi, Atong, punta ka dito sa Davao, batiin mo naman si Presidente. Okay. O ang ginawa ko, lumipad naman ako doon. Pagdating ko doon, Monday, marami siyang bisita. Tuesday, nagkaroon ako ng pagkakataon, pinatawag ako, nagkita kami. 4 lang kami. Secretary Bongo, siya, ako, tsaka si Presidente, ako, si Secretary Bongo, tsaka si Congressman Florendo. Ngayon, nag-congratulate lang naman ako. Tapos, nasabi ko sa kanya yung problema ng PCSO. Sinamantala ko na rin. Which is what? Ano yung main problem? Yung corruption, sinabi ko. Dahil concern ako doon, dahil galit ako talaga sa STL. Galit ako sa mga illegal. Never talaga ako dyan sa STL tsaka weteng. Kapareho nga na sinasabi ko, para makapag-operate ka ng isang weteng, talagang kailangan may approval ng, kaya lang naman illegal lang, mami, explain lang natin yung weteng, yung senaryo muna. Ang nangyari kasi nung naipaliwanag ko kay Presidente na eto kasing na to, hindi nagdi-declare ng tama, tapos kinokota system, in-explain ko lang ang senaryo. So medyo mahaba na kwento kay Presidente, tapos umalis na ako. Nung pag-alis ko the next day, umuwi na ako ng Manila, wala na kaming communication.
So, nag-offer ba siya sa iyo na gawin kang consultant? Wala. Ito nga yung senaryo. May 2016. Tapos, September, nung 2016 din yun, tumawag sa akin si Miss Sandra Cam. Sabi, Atong, tumawag sa akin si Secretary Bongo. Pinapupunta ka rin ni Presidente sa PCSO para tulungan na tumaas ang ingreso at tignan kung paano lilinisin. So, natandaan niya yung sinabi ko. Di ba? Ngayon, so yung utos na yun, hindi naman direkta inutusan ni Presidente si Secretary Bongo. Kasi hindi naman kami nag-uusap ng Presidente. Okay? So, natatandaan niya siguro yun. True, nung naikwento ko. So, pagdating naman doon, binastos naman kami nito si Corpus na to. At that time, ano naman yung papel ni Sandra Cam? Wala. Si Sandra Cam wala pang papel. So, Nachichismis lang siya na ilalagay siya as chairman. And kayo rin, wala kayong official na... Wala akong business doon. Wala lahat. So, hindi kayo officially consultant? Okay. Ganito nga, naging consultant ako nung panahon ni Chairman Alice Reyes ng PAGCOR dahil pag tinawag kang gaming consultant, kailangan marunong kang, una-una kailangan tignan mo legality plus kung ano yung laro, kung saan kikita. Pinatawag ako ni Chairman Alice Reyes para isolve yung problema ng high LA4. Kasi, kumbaga sa intindido ako sa mga gaming, no? Yeah. Nung pinag-aralan ko, nagamot ko yung panahon na yun from 2.7 million a day, nagawa kong 10 million a day ang high LA noon. So, naging successful ang high LA that time. Tapos noon, ako rin na nag-design ng Bingo 2 Bulls. Pinag-design ako ni President Erap noon para patayin ng weteng. Which is, nagawa ko, maganda. Kaya lang, ang nag-operate, yun di mga kumpare ko rin. Sila Bong Pineda, mga gambling lord din. Never ako nag-operate niyan. And the rest ay history na nga po. Ano na mga sumunod na pangyayari? Aba, nagkaroon na po ng pagsasaligal ng mga isabong. Yung mga online games naging legal na. Diba? So kung dati kailangan mo pang pumunta ng mga casino para ikay magsugal, aba nung pong si Atong ang napo na isang kilalang gambling lord, ang naging consultant ni Digong, hindi man directly, hindi man kumbaga naging official na tauhan, pero diba nagkaroon sila ng pag-uugnayan through Bongo. Nabanggit po ni Atong ang nakaibigan niya si Bongo. Heto na nga. Ayan na. Lumaki na ng lumaki ang industriya ng isabong. Diba? Yan po ang naging solusyon ni Digong. Sugal. Para kumita ang gobyerno. Kasi alam si Digong sa pamamala sa nasyonal. Baka maaaring magaling siya sa Davao, magaling siya sa lokal. Pero pagdating sa buong Pilipinas, palpak si Digong. Hindi kaya ng utak. Kaya ang nangyari, nagkanda leche-leche at ayan na nga. Ang nangyari, naging legal ang isabong, napaligal itong dating illegal at ayun na. Napakarami na pong naging krimen na kasama dito. Kaya nga po, ngayon sana sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Ito pong mga online games na sinimulan ni Digong na ipaligal ay talaga pong maipasara na. Si PBBM po ipinaban na ang isabong. Meron man pong mga isabong na nakakapasok pa rin dito sa atin sa Pilipinas ay mula na po ito sa ibang bansa. Like Cambodia, Indonesia, alam ko meron din Thailand. Yan po yung parang nabanggit ni Secretary Boying Remulla. So, 'di ba? Ito na yung pagkakataon sana natin na masupil na itong napakadelikadong bisyo na ito. Para din itong pulburon. Nagdudulot din ito ng krimen. Nagdudulot din ng kasiraan ng buhay. Diba? Kaya po kung mapapatigil po ito, isa pong magandang kumbaga milestone sa pamumuno ni PBBM. Ito pong mga ganitong gawain talaga. Kahit nasabihin na natin na kumikita po ang gobyerno, kung meron naman pong nasisirang
buhay ng mga kabataan. 'Di ba? Kasi kung dati kailangan mong pumunta ng casino para maglaro. Hahanapan ka diyan ng ID. Hahanapan ka diyan ng kung ano-anong pagkakakilanlan kung ikay mukhang hindi 18 years old pataas. So, yung mga kabataan, hindi makakapasok. 'Di ba? Ngayon, kahit high school, basta mayroong cellphone, pwedeng-pwede na. Kahit walang application nga, website lang puntahan makakapasok na. Nakita niyo yung mga vlogger, mga influencer, mga artista na nagpo-promote ng sugal? 'Di ba? Magbibigay lang ng link, game na. Tapos na. Maglalaro na doon. 'Di ba po nakakalungkot lang na makita natin yung mga prominenteng tao, mga artista na ating hinahangaan, ating sinusuportahan sa kanilang mga pelikula, sa kanilang mga vlog, makikita natin na nagpo-promote po ng sugal. Hindi na natin papangalanan, kilala nyo naman kung sino yung mga promotor, mga nagpo-promote ng mga laro na yan, 'di ba? Sana po talaga ay mapatigil to para po sa ikaayos ng ating bansa. Kasama rin yan sa sa peace and order kasi kaya nagkakaroon ng krimen. Kita nyo may nagnanakaw ng tip box. 'Di ba? Dahil kailangan ng pansugal. Hindi totoong dahilan walang gatas at walang diaper yung anak. Kasi yung meron ka ng hawak na 12,000 na ninakaw mo, pambili mo na lahat ng diaper at gatas yan, baka patawarin ka pa. Baka marami pang tumulong sa iyo 'Di ba? Pero yung pinang sugal, pinang scatter, hindi po 'yon tamang diskarte sa buhay. Kasi lumalabas sa record ni Senador Senador Subire at saka ni Gatchalian, maraming minor de edad ang na-involve sa hindi dapat mangyari dahil sa global technology, online gambling. Delikado nga po yun. Baka yung pambayad sa eskwelahan, tuition fee, allowance, doon na pupunta. Baka sa halip na nasa eskwelahan, nasa classroom, nag-aaral ang mga bata, matapos bigyan ng pambayad sa matrikula, allowance, yung pala nandun sa isang shop at merong online gambling na ginagawa at pinagkakabalahan. Delikado yun. Sira talaga ang buhay. Kaya kayo, ang mga Pilipino, dito at sa abroad, lalo na po yung OFW na nagpapadala ng pera para sa pag-aaral ng kanilang anak, apo o kapatid. Pero yung pala ay na-involve sa illegal gambling, online gambling, delikado. Kaya maging matalino, maging malawak ang pangunawa dito. Hindi maging negatibo dahil ito ay batas at programa ng nakaraang gobyerno. Hindi po Malacanang ang tumututol dito. Senador ang nagsasabing dapat baguhin ang batas. Yan ang malinaw. Kasi pagka ito ay pinatigil, sisisihin naman ng mga sarado ang isip, kasalanan ito ni BBM, kasalanan ito ng Marcos administration na wala yung hanap buhay ng mga maliliit kasi pinagbawal ang online gambling. Abay, kalokohan yan. Nasa batas ang isabong, nasa batas ang online gambling, yan ay dapat ipatigil. Sa panukala na isang batas ang magbabago diyan sa kasalukuyang sistema. Wala pong yumaman na pangkaraniwang tao sa gambling. Kung meron man sa 1,000,000, baka 1 o 2 lang. Maliit na porsyento ang nagtagumpay sa illegal gambling. Illegal o online gambling. Dito nga lang ho sa isabong, anong nangyari? Diba? Pinag-uusapan ngayon ay buhay ng mahigit na 100 nawawala mula ng 2021. Kung nanalo sila sa sabong, nawala naman ang buhay. Paano kung hindi sila nanalo? Ano ang naiwan sa pamilya? Yan ang masamang epekto. Pero dahil nga po may batas tungkol dyan, kaya dapat baguhin. Dapat mag-adjust. Dapat magbago. Iba na ngayon kaysa mga nakaraan. Di ba? Ano pong inyong masasabi dyan, mga kababayan natin? Kinabukasan ng kabataan, kinabukasan ng pamilyang Pilipino na kung kumikita lang sa kung magkaanong halaga tapos isusugal pa, kulang na nga sa pang-araw-araw na gastusin, isusugal pa, pasintabi na po, hindi po nakikialam sa buhay nyo. Nagiging halimbawa lang yon. Kasi marami po na talagang maliliit na sektor ang siyang nai-involve sa mga online na ganyang sistema
na pagkain na pambili na nga ng gamot, nawawala pa. Para po sa inyo yan. Kaya kailangan ay maging marunong. Alam ko maraming mga magulang, maraming mga teacher, marami rin kabataan ayaw nito. Pero mas maganda palakasin pa yan. Kaysa yung maliit na porsyento ang naniniwalang yun ang kailang pag-asa at buhay, wala pong nananalo sa sugal na panghabang panahon. Temporary lang po ang lahat ng yan. Okay? Sige, malayaw nyo kayong makapag-comment, makapag-react sa ating mga pinag-uusapan sa aking mga channel. Respeto sa isa't isa, okay lang po. Huwag lang masyadong personal o huwag personal. Kasi ang personal talaga, pag nakita ko, dinidelete ko talaga. Hindi ko kailangan yon. Hindi po nakakatulong sa kaalaman ng personal na mga atake, personal na mga comment, hindi po nakakatulong. Gusto ko kasi ang aking topic ay educational, makatulong sa idea, impormasyon, makapagpatalino ng mga tao, hindi makasira. Yan po ang layunin ng aking mga channel. Mike Abe Opinions at itong channel na ito, MA Pinoy TV. So, yan pong mga ganyang comment, Sir Mike. Naku ako sa tagal ko po na nagba-vlog since nung pumasok po ako ng politika sa vlog ng politika noon pong panahon ng pandemya. Napakarami ko na pong natatanggap na ganyan, pati mga kung ano-ano, dadamay ang pati pamilya mo, dadamay ang lahat ng tao nakapaligid sa iyo, at babantaan ka ng kung ano-ano. Naging immune na ako sa ganyan. Kasi po sa totoo lang, yung mga nagko-comment po ng ganyan, wala pong mga bearing yan. Wala pong magagawa yung mga yan. Wala talaga sila magagawa sa buhay natin. Kaya dinadaan na lang nila sa comment. Ang tunay pong may masamang hangarin sa atin, hindi na po yan magko-comment. Kaya alam nyo, Sir Mike, yung mga ganyan po, hindi ko pinapansin. Kasi alam ko na effective. Yan po ang ibig sabihin niyan, Sir Mike, effective ang vlog nyo. Nati-trigger sila, sapul sila sa mga sinasabi po ninyong katotohanan. Kasi po, walang fake news sa inyong sa inyong vlog at direct to the point po kayo. Kaya suportahan natin si Sir Mike sa kanyang mga vlog na wala pong fake news at napaka mabubusog ka sa mga impormasyon na kanyang binabalita. Ngayon po, balik tayo dito sa issue. Dito kaya Digong, napakamali ng ginawa niya na desisyon dahil nga po ang kinuha niyang consultant o ang kanyang naging advisor pagdating po sa mga issue sa PCSO sa PAGCOR ay isang gambling lord. Ano ang naging resulta? Naging legal po ang noon ay illegal na mga pasugalan. Kaya po ako aking isinisisi talaga kay Digong ang lahat po ng nangyayari na hindi maganda noong panahon ng kanyang panunungkulan na meron pong kinalaman sa kanyang mga maling desisyon. Diba, maling desisyon niya sa pagpapapasok ng Pogo. Maling desisyon niya sa pagpapasaligal ng mga illegal na sugal, yung mga online, isabong, online games, scatter. Yan po yung mga maling ginawa ni Digong na alam ko naman pinagbabayaran niya na ngayon doon sa dahig. Nandun na nga siya, di ba? Pero hindi pa po yan sapat. Dapat isisipa din kay Digong, ipatong sa kanyang mga kaso ang nangyari sa 34 na sabungero na nandoon po sa Taalik. Di ba? Ipakita kay Digong na mali ang kanyang mga desisyon. Hindi po dapat kaawaan ang isang presidente na sinasabi po na dapat ay hindi nandoon sa ICC. Hindi po dapat kaawaan. Bakit? Mas dapat po tayong maawa doon sa mga naging biktima ng kanyang mga maling desisyon. Katulad na lang nitong mga Pogo, nitong mga kanyang mga illegal na sugal na ginawan legal, ang mga kumbaga yung mga nakinabang lang ay yung mga operator. Ang lalaki ng kinikita nila. Tapos makikita mo, merong tutulungang isang kabataan, pinag-aaral. Hanggang college, mag-aaral, magtatapos ng pag-aaral. Sinusuportahan ng kanilang charity. Isang tao lang ang kanilang tinulungan. Pero yung sinira na pamilya ng kanilang laro, sinirang buhay
Milyon-milyon. Ilang pamilya ang nagdusa dahil sa kanilang mga laro. Tapos makikita mo isang pamilya binigyan ng 10,000 pang simula, binigyan ng grocery. O kaya makita natin may binigyan ng motor, may binigyan ng tricycle. Pero yun pong naging ano nun, yung kapalit nun, 'di ba? Maaring yung 34 na sabongero. Maaring ang kapalit nun ay yung mga buhay na, ay yung mga pamilya na nagkawatak-watak, na nasira ang kanilang pamilya dahil yung nanay o yung tatay ay nalulong. Diba? Kaya this is the right time para po ito ay mapahinto na. Sana nga po ay itong dalawang senador na ito ay kanilang maitulak ito, maipush talaga nila na mapasara na yan, mapatigil na. Kung gusto talaga ng mga tao na maglaro, pumunta silang casino. Huwag sa kanilang mga cellphone. Kasi nga po, kahit lagyan pa yan ng kung ano-anong requirements bago ka makapasok, gagawa po ng paraan yung ibang mga kababayan natin para makapaglaro niyan dahil nga po sila'y lulong na. Diba? Kaya sana nga po mapahinto na yan. So hintayin po natin kung ano mga magiging update dito sa issue na ito. Maraming salamat po Sir Mike Abe sa iyong video na aking nireaksyonan. Maraming salamat po sa ating mga kababayan na nakatutok, nanonood at nandyan po palagi para sumuporta sa ating mga video. Support po natin syempre ang walang ka fake news na si Sir Mike Abe, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Nasa mampanig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.